almost every day, meron kayong pinapara dyan. Tinitikitan nyo. May mga video pa nga na yung mga nakamotor, nagipaghabulan kayo, nagipagpatentero kayo, hinihila-hila nyo pa yung motor, dinidipahan nyo pa. Kulang na lang na itayan yung buhay nyo para yung violator ay mahuli nyo lamang at matikitan. Nang gagalaiti kayo, nang gigigil kayo sa lahat ng mga dumadaan nyo sa busway, which tama lang, trabaho nyo yun. However, dito sa taong ito, he became the exception to the rule. And why is that? Yung nangyari po kasi na Mr. Chair, wala po kami panikit at that time, sir. Naubos na po. Di ba, pag mag-duty kayo, dapat may panikit kayo. So useless yung presence ninyo. LTO, gaano katagal po mag-process ng panikit na may bigay sa deputized ninyo? Within the day, Narinig mo? Mr. Almoite, within the day. Mr. Chairman, our secretary wrote you a letter po. Suspension po yung parusa po for them. Okay, si Alvin Garcia, suspension for 3 months. And then si Michael Ray Almoite, suspension for 3 months. Si ASN Hassan, admonition. Ibig sabihin, pinagsabihan lang, wag mo na ulitin yan. Why? Mr. Chair, based on the reports and the investigation that we got, sumunod lang po sila sa team leader po nila. At alam nila, hindi nila trabaho ang maghatid. That's a very clear violation of the duties and responsibilities as Coast Guard personnel manning the busway. And now, sila nagkamali. Papaluin na yung kamay nila at huwag mo na ulitin. No, hindi tama ata yan. Base po dito sa comments nyo, we could relook at the penalty regarding that po. Now, these 2 gentlemen here must be suspended as well para patas. Yes, Mr. Chairman. Staff Sergeant Rojas, aware ka ba na meron tayong anti-drunk and drug driving law? Hindi po masyado aware, sir. Hindi po pa masyado familiarize. Pero alam mo na meron tayong ganung batas? Meron po. So, kung alam nyo na meron tayong ganung batas at merong lasing sa harap mo, nandun na kayong dalawa ni Patrolman de la Cruz, bakit hindi nyo dinala sa presinto para kasuhan? Sabi po sa akin nung MMDA, sir, nakuha na po namin yung lisensya. Bali po, titikitan na lang po namin. Ganun po pagkakasabi sa amin, sir. So, okay na po. Kaya po, sinabi namin doon sa MMDA, alis na kami kasi titikitan lang daw po nila. Titikitan na, sige, may problema doon ng MMDA, pero you know for a fact that a law has been violated bilang pulis, tagapagtupad ng batas. And the right thing to do at that very moment is to bring that person, De Vera, to your presinto and file a case against him. Yes, sir. Yun lang po ang medyo na. Palagay ko, hindi naman po ganun kabigat na naging pangyayari. Nakapag-responde naman po kami. Mabigat yung pangyayari kasi nga sabi ko, merong batas na na-violate yung anti-drunk and drug driving law. Patrolman de la Cruz and Staff Sergeant Christian Rojas, irerekomenda ko na kayo'y paparusahan. That I can assure you. Dahil lumilitaw na selective kayo. Pag mayaman, lusot. Pag mahirap, kulong. Ba't ganun? Dapat the law applies to everybody. Sigurado ako kung yun ay nakamotorsiklo, security guard, delivery driver. Kulong na yun. Hindi ako papayag under my watch na yung under sa committee ko sa public services ay maging selective at yung batas ay ina-apply lamang sa mga mahirap. Gusto ko, mahirap o mayaman, pantay-pantay ang pagtrato. Dito, binaby nyo yung isang taong may kaya sa buhay at hindi kayo naging patas, hindi nyo ginawa yung inyong tungkulin ng tama. Therefore, I would recommend na kayong dalawa ay masususpindi rin.